Hello guys, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so for today's video, we are going to compare basic Korean expressions, no? 한국어 기본 표현. So, 비교합시다, 여러분. So, let's compare. So, kailan ba ginagamit itong 밥 먹었어 or 식사하셨어요? Okay, ano ba yung meaning nila? Kailan mo ba dapat gamitin or kay kanino mo dapat gamitin? Okay, so para mas maintindihan natin. First, 밥 먹었어. Okay, so madalas mo siyang maririnig guys kasi ako naririnig ko siya in the morning, no? Kapag nag-greet ako, halimbawa, nag-greet ako sa boss ko. 안녕하세요. Okay, 안녕하세요. Ganun. 안녕하세요. Ganun. So nag-greet ako and then yung reply ng boss, usual. Okay. Oh, 밥 먹었어? Okay, 밥 먹었어? Okay, so ibig sabihin nito guys, 밥 means meal or rice, no? So in this context we can say it's meal. And 먹었어 from the verb 먹다, okay, 기본형 or basic form 먹다, which means yes, to eat breakfast, lunch, dinner, snacks, fruits, basta yung mga kinakain, general. Okay, 밥 먹었어? Okay, and naka-past tense form po siya guys. If you know the basic rule of conjugation, present, past, and future tense, so di na kayo mahihirapan kung bakit 먹었어 ito. So 먹었어 means ate, no, past tense. So kumain ka na ba ng meal? So 밥 먹었어? So yun yung reply sa akin guys, no. Sa previous company ko, pag nag-greet ako sa boss ko, sa 사장님, 안녕하세요. Okay, 안녕하세요. So, yung reply niya, Nikki, 밥 먹었어? Okay, 밥 먹었어 meaning, kumain na ba ako? But, in reality guys, no, wala naman talaga silang pake kung kumain na ba ako or hindi. Okay, it's just a form of greetings na sa kanila, no? Especially in the morning. 밥 먹었어? Madalas kong naririnig ito kahit kanino guys. Pag nag-greet ako sa kanila, 밥 먹었어? Kumain na ba ako? So, that's the original form. Okay, so magiging polite siya guys if may you. Okay, syempre, boss naman sila. So, they can use impolite form sa atin. Mas bata. Okay. So, 밥 먹었어요. So, by putting you, ito guys, yan. 밥 먹었어요, it can be polite na. Okay, but the question here is, halimbawa, ikaw naman yung magre-reply sa boss mo or someone na mas mataas yung position sa'yo. So, can you just say, 사장님, 밥 먹었어요? Can you use that? Can you say that? 사장님께 밥 먹었어요? 라고 할 수 있을까요? So, can we say to our boss, 밥 먹었어요? Hindi guys, na. So, it might be hindi magandang pakinggan. Okay, even though may you na siya. But, it doesn't give enough politeness, especially when you're talking about with someone na talagang may position sa company. So, kaya that is why guys, meron tayong isa pang form, 식사하셨어요? Ito. Okay, ito yung gagamitin mo. Okay, so but before that, ano ba yung ibig sabihin ng 식사하셨어요? Saan ba siya nanggaling? Yes, it comes from the verb 식사하다. Okay, 식사하다, 기본형, okay, 기본형, original form, or from yung honorific form niya, 식사, okay, 식사하시다. Okay, 식사하시다. Okay, it means to have a meal. Okay, 먹다라는 말과 식사하다라는 말은 어떻게 달라요? Okay, 어떻게 달라요? So, ano yung difference ng 먹다 at 식사하다? Si 먹다 guys, general. So, you can say 밥을 먹다, 아침을 먹다, 점심을 먹다, 저녁을 먹다, 과자를 먹다, 과일을 먹다, 아이스크림을 먹다. You can say that. Pero dito guys, sa 식사하다, you can only use this to breakfast, lunch, okay, tsaka yung dinner. So, you cannot say ice creamer 식사하다. So, hindi mo pwedeng sabihin guys kasi si ice cream hindi siya meal. Okay, so specific only for meal, si 식사하다. But
This one, honorific form kasi by the presence of sho. Okay? Ito guys, nagiging honorific form siya. Okay? So, 식사하셨어요? It means, did you have a meal? Or did you eat your meal? Okay? Did you eat your meal? Or did you eat? Did you eat meal? Ganun guys. Oh, okay. So, 밥 먹었어요 하고 식사하셨어요. 비슷한 말이에요. So, similar words sila. Similar yung meaning nila. But, different po kung kailan mo siya ginagamit. Kasi, you can use 식사하셨어요 to someone na gusto mong bigyan ng extra respect. Kasi naka-honorific form po siya, guys. So, we know that honorific form, ginagamit lamang po yung honorific form pag kausap mo, gusto mong bigyan ng extra respect. Example, kausap mo ay matanda. Oo. Bigyan mo ng extra respect. So, yung boss, mataas yung position sa isang work. Okay? So, you can use that one. Okay? So, that is why, alam mo na no, kung ano yung sasabihin mo pag tinanong ka ng, 밥 먹었어? 밥 먹었어? So, you can say, 네. Tapos, 식사하셨어요? Bigyan mo rin ng, guys, tanungin mo rin kung kumain na ba siya. Kasi Koreans, gusto ng ganun eh. Gusto din tinatanong din sila. At this time, honorific form na siya, guys. 식사하셨어요? Ganun. So, napakaganda sa kanilang pagdinig ang paggamit ng honorific form. Oo, guys. So, I have, experience where I use honorific form na napatawa yung Korean. Oo. Tumawa yung Korean, natuwa. Kasi ginamitan ng honorific. Kasi napakaganda sa kanilang pandinig, guys. Kasi using honorific can tell that you are really knowledgeable on Korean. Kasi even Koreans, guys, I ask Korean colleagues, tinatanong ko yung mga Korean, mga kasamahan ko sa work, bakit ba sila nag-aaral ng Korean na Korean naman sila, marunong naman silang mag-Korean. It's because of the proper usage of the language. Tulad natin, guys, 'di ba? Pinoy tayo pero bakit may Filipino subjects pa rin tayo sa loob ng klase? It's because we need to be educated on how to talk correctly or how to talk politely. Okay? So that's the purpose of studying even your own native language. For us to be educated kung tama ba yung pinagsasabi natin or hindi. Kasi sa Filipino, pwede lang nating lagyan ng po, nagiging okay na yung lahat. Okay, but in Korean, guys, be careful kasi hindi ibig sabihin na pag nilagyan mo na ng yo, enough na yun. Tulad nito, 밥 먹었어요? Tapos sasabihin mo sa sadyang mo, 사장님, 밥 먹었어요? So, medyo hindi siya magandang pakinggan, guys. Although, maiintindihan nila kasi foreigner ka. But, since alam mo na, so, better say, 식사하셨어요? 지금부터. Okay, 이제부터 식사하셨어요? 사용하세요, 여러분. Use this one. Okay.